Magandang araw po. Andito ako ngayon sa may Maribeles, Alas Asin to be exact. Alas Asin, Maribeles, malapit sa gagawin po na tulay mula Cavite to Bataan. Ang maganda po dito sa farm na pinapabenta sa akin ngayon, ang history po nitong bakit nagsarado yung poultry, dahil noong time ng pandemic, nagkaroon sila ng problema na naubusan sila ng puhunan. So, hindi nila naasikaso dahil kinailangan nila yung puhunan. So, naubos po yung puhunan noong time ng pandemic, kaya hindi po nila naituloy yung hanggang sa ngayon. So, iikot ko po kayo kung ano yung mga information na meron yung lote na to. Pero, para alam nyo po, 3 hectares yung sukat ng lupa at lahat po ng farm dito sa lugar na to, siguro meron dito mga farm na halos magkakasunod. Puro po ito, mga farm ng baboy. Ganun po yung mga farm. At lahat po sila dito rights. At meron silang mga permit na nakukuha. So, ikot ko po kayo kung ano yung itsura ng farm nila. Farm po nila, magmumula po doon. Yun yung mga poste. I-zoom lang po natin Yan yung mga poste ng farm hanggang papunta po doon. So yung bilang po sa puno pa lang ng mga ng mangga, mga kinalabaw po yan. More than 200 daw po yung puno na yan. So sa kinalabaw pa lang pwede na kayong kumita kapag pina-spray nyo po ito. So, dito po tayo sa may farm. Kung makikita nyo, dahil nga matagal nang di naasikaso, so nagkaroon na po siya ng problema sa mga bubong. Kapag hindi na po siya naasikaso. So, ito daw po yung area ng paanakan ng mga baboy. Pang-inahin po ito. So, yun daw pong pang-inahin na to is good for 100 heads na inahin na baboy. So, ikutin pa po natin yung iba. So, ito po yung patubig nila. Libre siya. Bali, hinihigop lang siya ng kuryente. Kasi meron silang balon. So, mula po dun sa balon na yon, yan. Mula sa balon na yan, hinihigop yung tubig papunta dito sa water tank nila na ito. Tapos, kasama yung bahay ng pinakabantay po nila. Tapos, ito po yung lugar nung paanakan ng mga baboy nila. So, kung gagamitin nyo po ito, papalitan lang daw yung mating kulungan para sa mga bata, sa mga inahin. Saka ito pong sa baba. So, babaan pa po natin tong isa. Dito naman daw po yung mga patiner. Maganda po yung lugar. So, yan po siya. Ayan po yung itsura ng kanilang mga patiner. So, dito yung area ng mga patiner po nila na baboy. Tapos, may malaki daw silang Poso Negro kung saan yung mga nila, mga baboy nila hindi po mangangamoy kasi nga ginastusan nila ng Poso Negro. So, ikot pa po tayo. Sige po, andito po yung yung mga anak nung may-ari kasi medyo may edad na yung may-ari. Kaya tatanungin lang po natin sila doon sa mga kadalasang tinatanong nyo po sa akin para masagot na nila. Sige po, so sila po yung mga anak nung may-ari po ng farm. Si Ma'am Josephine saka si Sir John. Ito daw po balon pa. Isa pang pinanggagalingan ng tubig nila. Ayan po yung sa Poso Negro nila. Kaya yung sa baboy, hindi siya mangangamoy. Meron din kaming biogas dati dyan. Kaso na siya. Ito po yung Poso Negro. Uy, taas. Pinaka Poso Negro ng kanilang piggery. Nandiyan po yung bunga ng kinalabaw. Oh. Ang laki. Kaya lang nasira na siya. Ba't di na po siya tinitirahan? Wala na yung isang tao namin Wala na talaga gumanas. Ako may kusina. Mga room.
Sayang yung bahay. I-repair lang yung bubong. Ako na yung problema. Kwarto rin po ito. Ay. Anong overlooking dito, sir? Parang may overlooking banda doon. Kaya lang maulan. Yung kabundukan. Yung front May ganda, mahaba. overlooking po kaso hindi tanaw. Kung magsa-second floor, Yung front i-video mo. makikita nyo po sa second floor yung overlooking ng dagat. Opo, pag So ito po yung kabuuan ng bahay. Kaya kung maglalagay po kayo ng second floor, kitang-kita nyo, magiging overlooking yung dagat. Saka yung kabayanan sa likuran. So, maganda po. Konting ayos lang. Renovate ng bubong. O kaya gawin yung second floor tapos may rooftop yung taas. Maganda po to. higa siya. Opo, may abang naman siya ng second floor. Nakaabang yung mga poste po Pwede siya po para sa second floor. Tapos doon may ano doon balon is na lang nila. So may isa pa po na balon. Bali yung bilang ng balon nila is 3. Ito po. Pang-spray po to kung sakali. Abo, pwede rin po supply ng tubig pababa kasi yan. Sige po, bali ito po yung pinaka frontage ng farm. So ito po yung gate. Tingnan nyo po yung daan kung gaano kaganda. Lahat po sila dito, puro mga rights lang. Kahit na may malalaking bahay na, rights po lahat. Kasi yung pinakataas po niyan, doon yung Mount Tarak, yung may waterfalls po na sikat. Kaya maraming mga umakyat dyan na mga hikers. So ito po yung pinakadaan niya. So ito po yung So bali 150 meters daw po ito. Yung pinaka frontage nung lot. So kung makikita nyo siya, puro siya puno ng mangga. Tapos may buko rin. Tapos maganda po yung yung daan niya. Sobrang malaki. So kung titingnan nyo talaga siya, ang haba nung lote po nila. So yan. Hanggang doon po sa may part na yun. So mula po doon sa part na yun, papunta po dito. So yan po yung dadaanan papunta sa farm. So kung meron pong may gusto ng 3 hectares na piggery nila, maaari nyo po akong kontakin. Reminder po, ilalagay ko yung caption, yung lugar, yung kung gaano kalaki yung sukat, saka yung phone number ko po para madali nyo po ako makontak in case po na gusto nyo yung lugar na ito. Malapit sa gagawin tulay ng Cavite, Bataan. So, sana may magkagusto po sa inyo ng lugar. 8 million. 3 hectares. Wala na kayong gagalawin. Aayusin nyo na lang yung yung mga building, yung mga bubong. Sige po. Bye.